Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 168. Lumang Tipan, 1 Kings 13 minuto pasado alas 2:46, 1 Kings 3:1-15. Pagkatapos, pumunta si Adonias na anak ni Hagit kay Batsheba na ina ni Solomon. Sinabi niya, "Pumunta ka ba dito ng may kapayapaan?" Sinagot niya, "Mapayapa." Pagkatapos ay sinabi niya, "Mayroon akong nais sabihin sa iyo." Kaya sumagot siya, "Magsalita ka." Sinabi ni Adonias, "Alam mo na ang kaharian ay sa akin, at inasahan akong maging hari ng buong Israel. Gayunpaman, bumaliktad ang naganap sa kaharian at napunta sa aking kapatid, dahil ito ay sa kanya mula kay Yahweh. Ngayon mayroon akong isang kahilingan sa iyo. Huwag mo akong tanggihan." Sinabi sa kanya ni Batsheba, "Magsalita ka." Sinabi niya, "Pakiusap, kausapin mo si Solomon na hari, dahil hindi kanya tatanggihan, para ibigay niya sa akin si Abisag na taga-Sunam bilang aking asawa." Sinabi ni Batsheba, "Kung ganoon, kakausapin ko ang hari." Kaya pumunta si Batsheba kay Haring Solomon para kausapin siya para kay Adonias. Tumayo ang hari para salubungin siya at yumuko siya sa kanya. Pagkatapos ay naupo siya sa kanyang trono at nagpakuha ng trono para sa ina ng hari. Naupo siya sa bandang kanang kamay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Gusto kong humiling ng isang maliit na kahilingan sa iyo, huwag mo akong tanggihan." Sinagot siya ng hari, "Humiling ka, aking ina, dahil hindi kita tatanggihan." Sinabi niya, "Ibigay mo si Abisag na taga-Sunam kay Adonias na iyong kapatid bilang kanyang asawa." Sumagot si Haring Solomon at sinabi sa kanyang ina, "Bakit mo hinihingi si Abisag na taga-Sunam para kay Adonias? Bakit hindi mo rin hingi ng kaharian para sa kanya, dahil siya ang aking nakatatandang kapatid, para sa kanya, para kay Abiathar na pari, at para kay Job na anak ni Zeruias?" Pagkatapos ay sumumpa si Haring Solomon kay Yahweh, sinasabi niya, "Naway gawin sa akin ng Diyos, at mas higit pa, kung hindi ito sinabi ni Adonias laban sa kanyang sariling buhay. Kaya ngayon sa kay Yahweh na buhay, na nagtatag at naglagay sa akin sa trono ni David na aking ama, at ang gumawa ng sambahayan sa akin tulad ng ipinangako niya, tiyak na papatayin si Adonias ngayon." Kaya pinadala ni Haring Solomon si Banayas na anak ni Joyada at nahanap ni Banayas si Adonias at pinatay siya. At kay Abiathar na pari, sinabi ng hari, "Pumunta ka sa Anatot sa sarili mong bukirin. Dapat kang patayin, pero hindi kita papatayin sa oras na ito, dahil binuhat mo ang kaba ng tipan ng Panginoong si Yahweh sa harap ni David na aking ama at kasama kang naghirap sa bawat paghihirap ng aking ama." Kaya inalis ni Solomon si Abiathar mula sa pagiging pari ni Yahweh, para matupad niya ang salita ni Yahweh, na sinabi niya tungkol sa sambahayan ni Eli sa Silo. Dumating ang balita kay Job, dahil sinuportahan ni Job si Adonias, pero hindi niya sinuportahan si Absalom. Kaya pumunta si Job sa tolda ni Yahweh at kinuha ang mga sungay sa altar. Sinabi kay Haring Solomon na si Job ay tumakas papunta sa tolda ni Yahweh at ngayoy nasa tabi ng altar. Kaya sinugo ni Solomon si Banayas na anak ni Joyada, sinasabi niya, "Humayo ka, patayin mo siya." Kaya pumunta si Banayas sa tolda ni Yahweh at sinabi sa kanya, "Ang sabi ng hari, lumabas ka." Sumagot si Job, "Hindi, mamamatay ako dito." Kaya bumalik si Banayas sa hari, sinasabi niya, sinabi ni Job na gusto niyang mamatay sa altar. Sinabi sa kanya ng hari, "Gawin mo kung ano ang sinabi niya. Patayin mo siya at ilibing, para maalis mo mula sa akin at sa sambahayan ng aking ama ang dugo na pinadanak ni Job ng walang dahilan. Naway ibalik ni Yahweh ang dugo sa kanyang sarili, dahil nilusob niya ang dalawang lalaking mas matuwid at mas mabuti kaysa sa kanya at pinatay sila gamit ang espada, sila Abner na anak ni Ner, ang kapitan ng hukbo ng Israel, at Amasa na anak ni Jeter, ang kapitan ng hukbo ng Juda, nang hindi nalalaman ng aking amang si David. Kaya nawa ang dugo nila ay bumalik sa ulo ni Job at sa ulo ng kanyang mga kaapo-apuhan magpakailanman. Pero kay David at sa kanyang mga kaapo-apuhan, at kanyang sambahayan, at sa kanyang trono,
naway magkaroon ng kapayapaan mula kay Yahweh magpakailanman. Pagkatapos, umalis si Banayas na anak ni Joyada at sinalakay si Job at pinatay siya. Inilibing siya sa kanyang sariling bahay sa ilang. Nilagay ng hari si Banayas na anak ni Joyada sa hukbo kapalit niya, at nilagay niya si Sadak na pari kapalit ni Abiathar. Pagkatapos ay pinadala at pinatawag niya si Semei, at sinabi sa kanya, magtayo ka ng bahay sa Jerusalem at manirahan doon, at huwag kang lalabas mula doon papunta kahit saang lugar. Dahil sa araw na umalis ka, at dumaan sa lambak ng Kidron, dapat mong malaman na tiyak kang mamamatay. Ang dugo ay mapupunta sa iyong sarili. Kaya sinabi ni Semei sa hari, ang sinasabi mo ay mabuti. Tulad ng sinabi ng aking Panginoon na hari, gagawin ng iyong lingkod. Kaya nanirahan si Semei sa Jerusalem ng maraming araw. Pero sa pagtatapos ng 3 taon, 2 sa mga lingkod ni Semei ay tumakas papunta kay Achish na anak ni Maaka na hari ng Gat. Kaya sinabi nila kay Semei, tingnan mo, ang mga lingkod mo ay nasa Gat. At tumayo si Semei, inihanda niya ang kanyang asno, at pumunta kay Achish sa Gat para hanapin ang kanyang mga lingkod. Umalis siya at kinuha ang kanyang mga lingkod mula sa Gat. Nang sinabihan si Solomon na umalis si Semei mula sa Jerusalem papuntang Gat at bumalik, nagsugo ang hari at pinatawag si Semei at sinabi sa kanyang, hindi ba kita pinanumpa kay Yahweh, at nagpatotoo sa iyo, sinasabi ko, dapat mong malaman na sa araw na aalis ka at pupunta sa ibang lugar, tiyak na mamamatay ka? Pagkatapos ay sinabi mo sa akin, ang sinabi mo ay mabuti. Kaya bakit hindi mo iningatan ang iyong panunumpa kay Yahweh, at ang utos na binigay ko sa iyo? Sinabi rin ng hari kay Semei, alam mo sa iyong puso ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa aking ama na si David. Kaya ibabalik ni Yahweh ang kasamaan mo sa iyong sarili. Pero pagpapalain si Haring Solomon, at matatatag ang trono ni David sa harap ni Yahweh magpakailanman. Kaya inutusan ng hari si Banayas na anak ni Joyada na umalis at patayin si Semei. Kaya ang pamumuno ay matibay na naitatag sa kamay ni Solomon. Kumampi si Solomon sa paraon na hari ng Ehipto sa pamamagitan ng pagpapakasal. Kinuha niya ang anak na babae ng paraon at dinala siya sa lungsod ni David hanggang sa matapos niya ang pagtatayo ng kanyang sariling tahanan, ang tahanan ni Yahweh, at ang pader sa paligid ng Jerusalem. Nag-aalay ang mga tao sa mga dambana dahil wala pang tahanan ang naitayo para sa pangalan ni Yahweh. Minahal ni Solomon si Yahweh, lumalakad sa mga alituntunin ni David na kanyang ama, maliban na nag-alay siya at nagsunog ng insenso sa mga dambana. Pumunta ang hari sa Gibeon para mag-alay doon dahil iyon ang malaking dambana. Naghandog si Solomon ng 1,000 susunuging handog sa altar na iyon. Nagpakita si Yahweh sa Gibeon kay Solomon sa isang panaginip isang gabi, sinabi niya, humiling ka. Ano ang ibibigay ko sa iyo? Kaya sinabi ni Solomon, nagpakita ka ng dakilang katapatan sa tipan sa iyong lingkod, si David, aking ama, dahil lumakad siya sa harap mo ng may pagtitiwala, katwiran, at kabutihan ng puso. Iningatan mo ang dakilang katapatan sa tipan na ito para sa kanya at binigyan mo siya ng anak na lalaki para maupo sa trono niya ngayon. At ngayon, Yahweh na aking Diyos, ginawa mong hari ang iyong lingkod kapalit ni David na aking ama, kahit na isa lamang akong bata. Hindi ko alam kung paano lumabas o pumasok. Ang iyong lingkod ay nasa kalagitnaan ng mga taong pinili mo, dakilang bayan, masyadong marami para itala o bilangin. Kaya bigyan mo ang iyong lingkod ng maunawang puso para hatulan ang iyong bayan, para malaman ko ang mabuti at masama. Dahil sino ang may kakayahang hatulan ng dakilang bansa mo na ito? Ang kahilingan na ito ni Solomon ay ikinalugod ng Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ng Diyos, dahil hiniling mo ang bagay na ito at hindi ka humiling para sa sarili mo ng mahabang buhay o kayamanan o ang buhay ng iyong mga kalaban, pero humiling ka para sa sarili mo ng kaunawan para malaman ang katarungan. Tingnan mo, ngayon gagawin ko ang lahat ng hiniling mo sa akin. Bibigyan kita ng may karunungan at maunawang puso, sa gayon wala nang katulad mo na nauna sa iyo, at walang katulad mo ang mas hihigit na susunod sa iyo.
Binigay ko rin sa iyo ang hindi mo hiniling, ang parehong kayamanan at karangalan, para walang magiging katulad mo sa mga hari sa lahat ng iyong mga araw. Kung lalakad ka sa aking mga paraan para sundin ang aking mga alituntunin at utos, tulad ng paglakad ng iyong ama na si David, pahahabain ko ang iyong mga araw. Pagkatapos ay nagising si Solomon, masdan ito, isa iyong panaginip. Pumunta siya sa Jerusalem at tumayo sa harap ng kaba ng tipan ng Panginoon. Nag-alay siya ng mga handog na susunugin at handog para sa kapayapaan, at nagdaos ng isang handaan para sa lahat ng kanyang mga lingkod. Bagong tipan. Acts 19 minuto pasado alas 11:30, Acts 12:1-19. Kaya kumalat ang mga mananampalataya mula Jerusalem dahil sa paghihirap na nag-umpisa noong kamatayan ni Esteban. Ang mga mananampalatayang ito ay umabot sa mga malalayong lugar ng Phoenicia, Cyprus at Antioquia. Sinabi nila ang mensahe tungkol kay Jesus sa mga Hudyo lamang, at wala nang iba pa. Ngunit ang ilan sa kanila, na mga lalaking taga-Cyprus at taga-Cyrene, ay pumunta sa Antioquia at nagsalita sa mga Griego rin at ipinang-aral ang Panginoong Hesus. At ang kamay ng Panginoon ay kasama nila, malaking bilang ang nanampalataya at bumalik sa Panginoon. Ang balita tungkol sa kanila ay nakarating sa tainga ng iglesia sa Jerusalem, at kanilang ipinadala si Bernabe hanggang sa Antioquia. Nang dumating siya at nakita ang kaloob ng Diyos, siya'y natuwa, at pinalakas niya ang loob ng lahat na manatili sa Panginoon ng kanilang buong puso. Sapagkat siya'y mabuting tao at puspos ng banal na espiritu at ng pananampalataya, at maraming tao ang naidagdag sa Panginoon. Pagkatapos nito, pumunta ng Tarso si Bernabe upang hanapin si Saulo. Nang makita niya siya, isinama niya siya sa Antioquia. At nangyari, na sa loob ng 1 taon, nakitipon sila sa iglesia at tinuruan ang maraming tao. At ang mga alagad ay unang tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Ngayon sa mga araw na ito ilang mga propeta ang bumaba mula Jerusalem papuntang Antioquia. Isa sa kanila na nagngangalang Agabo, ay tumayo, at ipinahiwatig sa pamamagitan ng Espiritu, na magkakaroon ng matinding tagutom sa buong mundo. Nangyari nga ito sa panahon ni Claudio. Kaya, napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid sa Judea ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ginawa nila ito, nagpadala sila ng pera sa mga nakatatanda sa pamamagitan nila Bernabe at Saulo. Nang panahong ding yun, pinagbuhatan ng kamay ni Haring Herodes ang ilan sa kapulungan, upang abusuhin sila. Pinatay niya si Santiago na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Nang makita niya na nalugod ang mga Hudyo, ipinadakip din niya si Pedro. Ito ay sa panahon ng mga tinapay na walang lebadura. Pagkatapos siyang dakipin, ipinabilanggo siya at nagtalaga ng 4 na pangkat ng mga sundalo upang siya ay bantayan. Binabalak niyang iharap si Pedro sa mga tao pagkatapos ng Pasko. Kaya nanatili si Pedro sa kulungan, ngunit ang kapulungan ay masigasig na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Nang araw bago siya ilabas ni Herodes, nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng 2 kawal, gapos ng 2 mga tanikala at nagbabantay ang mga bantay sa harap ng pintuan ng bilangguan. At biglang lumitaw ang isang anghel ng Diyos sa kanyang tabi at isang ilaw ang lumiwanag sa bilangguan. Tinapak niya si Pedro sa tagiliran at ginaisang at sinabi, "Bumangon kang madali." Pagkatapos nahulog ang kanyang mga kedena sa kanyang mga kamay. Sinabi sa kanya ng anghel, "Magdamit ka at isuot ang iyong sandalyas." Ginawa nga ito ni Pedro. Sinabi ng anghel sa kanya, "Isuot mo ang iyong panlabas na kasuutan at sumunod ka sa akin." Kaya sumunod nga si Pedro sa anghel at lumabas. Hindi niya alam na ang nangyari sa pamamagitan ng anghel ay totoo. Ang akala niya nakakakita siya ng isang pangitain. Pagkatapos nilang makalampas sa una at sa pangalawang bantay, nakarating sila sa pintuang bakal na patungo sa lungsod, kusa itong bumukas para sa kanila. Lumabas sila at bumaba sa isang kalye,
at kaagad siyang iniwan ng anghel. Nang matauhan si Pedro, sinabi niya, "Ngayon, aking napatunayan na ipinadala ng Diyos ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes, at mula sa lahat ng inaasahan ng mga mamamayang Hudyo." Pagkatapos niyang maunawaan ito, dumating siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na ang huling pangalan ay Marcos. Maraming mananampalataya ang nagkatipon doon at nananalangin. Nang kumatok siya sa may pintuan ng tarangkahan, isang aliping babae na nagngangalang Roda ang pumunta upang sumagot. Nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa kanyang kagalakan, hindi niya nabuksan ang pintuan, sa halip, tumakbo siya sa silid at kanyang ibinalita na nakatayo si Pedro sa may pintuan. Kaya sinabi nila sa kanya, "Nababaliw ka na." Ngunit kanyang ipinilit na ito ay totoo. Kanilang sinabi, ito ang kanyang anghel. Ngunit patuloy pa rin si Pedro sa pagkatok, at nang kanilang buksan ang pintuan, nakita nila siya at sila ay namangha. Sumenyas si Pedro sa kanila sa pamamagitan ng kanyang kamay na tumahimik, at sinabi niya sa kanila kung paano siya inilabas ng Diyos sa bilangguan. Sinabi niya, "Ibalita ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid." Pagkatapos umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. Nang sumapit na ang araw, gulong-gulo ang mga kawal tungkol sa nangyari kay Pedro. Pagkatapos siyang hanapin ni Herodes at hindi matagpuan, tinanong niya ang mga bantay at iniutos na patawan sila ng kamatayan. Pagkatapos siya ay bumaba mula Judea hanggang Caesarea at nanatili doon. Mga kawikaan. Proverbs 15 is the 1-10. Ang malumanay na sagot ay nag-aalis ng puot, pero ang malupit na salita ay nagsasanhi ng galit. Ang dila ng mga matatalinong tao ay sinasang-ayunan ng kaalaman, pero ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Ang mga mata ni Yahweh ay nasa lahat ng dako, patuloy na nagmamasid sa masama at mabuti. Ang dilang nagpapagaling ay puno ng buhay, pero ang mapanlinlang na dila ay sumisira ng kalooban. Hinahamak ng mangmang ang disiplina ng kanyang ama, pero ang siyang natututo mula sa pagtatama ay marunong. Sa bahay ng mga gumagawa ng tama ay mayroong labis na kayamanan, pero ang kinikita ng mga masasamang tao ay nagbibigay ng gulo sa kanila. Ang labi ng mga matatalinong tao ay nagbabahagi ng kaalaman, pero hindi ang puso ng mga mangmang. Kinasusuklaman ni Yahweh ang mga pag-aalay ng mga masasamang tao, pero kasiyahan sa kanya ang panalangin ng mga matuwid na tao. Kinasusuklaman ni Yahweh ang paraan ng mga masasamang tao, pero mahal niya ang siyang nanatili sa tama. Ang malupit na disiplina ay hinihintay ang sinumang tatalikod sa tamang daan at ang siyang galit sa pagtatama ay mamamatay. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na puno ng pasasalamat ang aming mga puso dahil sa karunungang matatagpuan sa iyong salita. Tulad ng paghingi ni Solomon ng iyong gabay sa kababaan ng loob, naway maghanap din kami ng iyong karunungan sa aming mga desisyon at gawa, na nagtitiwala sa iyong banal na plano. Tulungan mo kaming isabuhay ang mahinaong sagot na nagpapalayo ng galit, habang kami ay nakikisalamuha sa iba, na nagpapakita ng iyong pag-ibig at biyaya. Sa mga panahon ng pagsubok, ipaalala mo sa amin ang pananampalataya ng unang iglesia, at palakasin ang aming determinasyon na suportahan ang isa't isa sa pananampalataya. Naway matupad ang iyong kalooban magpakailanman. Amen.